Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Si Apo Ruben po, katawag ko namin niya Apo Ruben dahil malapit daw siya mag-senior citizen. Pero nakakatuwa po siyang kasama kasi nakakainis po siya. Nakakainis siya. Pero nakakatuwa po siya kasi in spite of na yung kanya pong edad, di ba? He is willing to serve the Lord and to express the love of Jesus sa ating pong lahat. At nawa, yun po yung ating maging attitude, no? Na wag ho nating i-allow lang na tumanggap lang tayo ng pagpapala sa Diyos. Naway asamin din po natin na sa kabila ng pagpapala na ating tinatanggap, ay maibahagi rin po natin ito sa ating kapwa. Okay po ba yun? Okay. So sa araw na ito, ibig ko pong ibahagi sa inyo ang ating pong pag-aaral patungkol po sa kautusan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Kung naalala po ninyo, nung nakaraang linggo po, ay itinuro po sa atin ng ating pong kapatid na si Brother Rolly ang summary ng 10 utos ng Diyos. At itong 10 Commandments na ito ay naging sikat po sa maraming bansa. In fact, hindi lang ito sa mga Kristiyano naging sikat, maging sa mga hindi mananampalataya, ito ay naging sikat. Bibigyan ko po kayo ng, lumabas ako rito agad. Okay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Katulad po nito, mayroon pong gumaya sa 10 Commandments. The 10 Commandments of goal setting. Na-imagine niyo, no? Kung ganito kasikat, di ba? Tapos sumunod, the 10 Commandments of great customer service. Imagine niyo pati sa paglilingkod sa mga customer nila, meron ng 10 Commandments. Kayo po ba may 10 Commandments sa bahay? Meron po kayo sarili bang 10 Commandments? Tapos ano pa? The 10 Commandments of computer ethics. Di ba? Maging sa paggamit po ng computer, ay meron din palang 10 Commandments na na-adapt ng maraming tao. Sumunod, the 10 Commandments of business failure. Di ba? So maging sa negosyo, makikita natin kung ano yung mga nangyari, kung bakit sila bumagsak. At nakakatuwa, maging sa ating bansa, mayroon din, gumaya rin tayo doon sa 10 Commandments na yun. Alam niyo kung ano? Tignan niyo. The 10 Commandments. Meron din ba tayo ngayon? The 10 Commandments by National Nutritious Council of the Philippines. Okay. Pero ganun pa man, bagamat ito'y popular sa maraming tao, pero sa ating mga mananampalataya, naiintindihan ba natin talaga kung ano ang kahulugan ng 10 utos ng Diyos? Kung naalala niyo po, last week or nung makaraan mga linggo na ginawa ho natin itong series, no, lalo na dito sa CCF, nakita ho natin na ang 10 Commandments po ay nahati sa 2 bahagi. Tignan po natin. Kung atin pong titignan yung unang 4 na utos ng Diyos, ano napapansin niyo dyan? Kanino po tumutukoy itong utos na ito? Ha? Tignan niyo ha. Ang sabi, you shall have no other gods before me. Kanino tumutukoy yan? Kung titignan natin, yan ay tumutukoy sa ating relasyon sa Diyos. Tama mo ba? Ito yung tinatawag nating vertical relationship. Okay? At kung titignan naman po natin yung 5 hanggang 10, di ba? Kanino tumutukoy yan? Yan ay tumutukoy sa ating kapwa. Okay? Ito naman yung tinatawag natin horizontal relationship. Kaya nga, kung naalala niyo, tinuro sa atin ni Brother Rolly last week, yung meron siyang illustration, yung parang cross, tama po ba? Yung ating vertical relationship at yung ating horizontal relationship. Pero kung sino ba ang sentro niyan? Ang sentro po dapat niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama mo ba? Para maging ganap ang kautusan na ito sa atin. Pero ganun pa man, nakakatuwa rin, ang Panginoong Jesucristo, sinimplify niya ito. Kasi kung atin pong iisipin, di ba? Sabi kasi nila, para tayo rin maligtas, kailangan nating sundin ang 10 utos ng Diyos. Totoo ba yun? Para kayo maligtas, maliligtas pa tayo pag sinunod natin 10 utos ng Diyos. Ha? Ang tanong,
kabisado nyo ba yung 10 utos ng Diyos? Ganon. Kasi kung sinisip natin na ito ang paraan para tayong maligtas, ang tanong, kabisado ba natin ito? Pero ganun pa man, nakakatawa ang Diyos. Bagamat ito'y 10, nakakatawa sa Panginoon Jesucristo, sinimplify niya ito. At tignan natin ang kanyang eksplanasyon patungkol dito. Pwede po ba natin basahin ang nakasulat dito? 1, 2, 3, go! Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Okay, ano napansin niyo po dyan? Sabi po rito, yung unang bahagi raw ng utos, ng 10 utos ng Diyos, yung 1 to 4, para magawa mo yan, simple lang. Okay? Kahit hindi mo siya makabisado detalye, pero kapag natandaan mo to at ginawa mo to, parang nagawa mo na rin. Okay, tignan natin. Paano raw yun? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ibig sabihin ng buong puso, dapat walang karibal ang Diyos sa puso mo. Tama ba? So, hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, tapos mahal mo yung jowa mo. or mahal mo yung kayamanan mo. Okay? Dapat, ang una ay ang Diyos. Naintindihan natin? Okay? Yes, mahal natin yung ating pamilya, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating mga trabaho, pero dapat, mas mahal natin ang Diyos. Naintindihan po ba natin? Okay. Pangalawa, sabi dito, mahalin daw natin ang Diyos ng buong kaluluwa. Anong ibig sabihin ng buong kaluluwa? Ibig sabihin, pag sinabing kaluluwa, buong buhay. Okay? Habang nabubuhay tayo, habang tayo'y humihinga, mahalin natin ang Diyos. Okay? At kung pag-isipan natin mabuti, yung kaluluwa, hindi lang dito sa mundong ito. Maging sa kabilang buhay, ay kailangan ng ating puso ay walang ibang hinahangad kundi ang Diyos. Nasusundan po? Okay. Sumunod, mahalin natin siya ng buong pag-iisip. Ibig sabihin, lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga gusto, dapat una ang Diyos. Ang tanong, yung iniisip ba natin ngayon ay una ang Diyos? Hello? O iniisip natin, mamaya kakain kami sa ganitong lugar. Mamamasyal kami sa ganitong lugar. Pero sa totoo lang, ito pong sinasabi sa atin. Kapag minahal po natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip, hindi natin namamalayan na nagagawa nating sundin yung una at 4 na utos na una binigay sa atin ng 10 utos na ito. At kung titignan naman po natin yung pangalawa, ano sabi dito? Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So yung 5 to 10 na utos, kahit hindi mo pala yung makabisado, apply mo lang ito, parang nagawa mo na. Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Madali bang mahalin yan, gaya ng sarili mo? Di ba? Ganun lang daw kasimple. Pag yan na mahal mo, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, madali mo nang i-apply yung utos na yon. Di ba? Kaya nga, yun yung isang bagay na siyang tinuturo sa atin. Ganun lang kasimple. Di ba? Na kailangan mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So doon umiikot daw po ang lahat ng katuruan. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya lang po, yung utos na ito is very challenging. Sabi nga, to love God and to love others too. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Kung mapapansin nyo, bakit 2? Okay? Part 2, kasi last week, love God din, love others, tama? Pero ito, pwede rin natin gawin, love God and love others too, T-O-O. Dahil wala hong totoong pagmamahal sa Diyos kung walang totoong pagmamahal sa kapwa. Kaya kung mahal natin ang Diyos, kailangan nating mahalin yung ating kapwa. Okay po ba? So ito yung ating pag-aaralan. Alam niyo ho, nais ko pong ituro sa inyo itong prinsipyong ito. Sabi dito, for me to love God and
love others, I need to change of heart. Okay? Sa totoo lang, madaling sabihin, mahal ko ang Diyos at mahal ko ang aking kapwa. Tama po ba? Pero kapag dumarating na yung mga problema, doon nalalaman yung totoo. Di ba? Kaya nga minsan sa kasalan, di ba sabi, pag umaharap kayo sa altar, till death do us part. Tama po ba? Pero pag may problema na, till death do your part. Talaga na bala ka sa buhay mo. Di ba? Kaya nga very challenging po ito. Hanggat hindi ho nababago yung ating puso, hindi ho tayo matututong magmahal ng totoo. Kasi kadalasan, ang tao nagmamahal lang kapag yung kasama niya ay okay. Di ba? Pag yung kasama mo, lagi ka nalilibre, kaibigan ko to, mabait to. Pero nung ikay nagipit at sinubukan ng mga utang, hindi ka pinautang, naku, salbahay ito. Di ba? Naintindihan po natin? Kaya nga yung totoong pagmamahal ay nanggagaling po dito. At minsan, yung puso po natin ay hindi ho natin alam kung totoo talaga o hindi. At ito po ang napansin ko sa Biblia, sa akin pong pag-aaral. Kilala niyo po ba si Haring David? Kilala niyo si Haring David? Di ba nakakatuwa si Haring David? Siya ay kilala na tinatawag siyang the man after God's own heart. Di ba? Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Haring David, siya po ay mapagmahal sa Diyos. Siya po ay masunurin sa Diyos. Pero nakakatuwa sa kanyang sinulat, itong kanyang napansin sa awit, awit 139 verse 23 to 24, itong kanyang sabi, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking puso, ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ano raw po ang hiningi ni Haring David? Siya sa atin ang kanyang puso. Sa totoo lang, bakit niya tinanong yun? Tayo ba, hindi ba natin alam kung anong nilalaman talaga ng ating puso? Katawan mo na to? Pasilip mo rin niyo ha? Si Haring David po, mahal niya ang Diyos. Pero mapapansin po natin dito, siya'y nanalangin, Lord, minsan mahal ko nga kayo Pero minsan kapag dumadaan ako sa problema, dun lumalabas yung totoo. Kaya nga, napakahalaga na dapat nating bantayan kung anong nilalaman ito. Kasi maaaring akala natin tama, ngunit yung nilalaman pala ng ating puso ay mali yung ating motibo. Kaya nga, yun po yung isang bagay na minsan akala natin mahal natin yung tao, pero nung nakita natin yung kanyang kasamaan o nakita natin yung kanyang kakulangan, hindi pala kita mahal. Kaya yung pagmamahal na yun ay hindi talaga nanggagaling sa atin hanggat hindi ito nanggagaling o hanggat dito binibigay sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya nga, dito ho sa ating pag-aaral, tayo po ay may serye sa aklat po ng Exodus. Kung napapansin po ninyo, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita. Okay. Mapapansin po ninyo sa Exodus 19 verse 5 to 6, ito po yung bago ibigay ng Diyos yung kautusan, ito muna yung kanyang sinabi. Tingnan natin mabuti ha. Sabi dito ng Panginoon sa mga Israelita, kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikitipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayang kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Okay. Kung mapapansin po ninyo, itong kasunduan na ito o itong kautusan na ito ay binigay ng Diyos para sa ating kabutihan. Tama po ba? So kapag sinunod po natin ang utos na ito, mararanasan po natin ang totoong pagpapala. Kasi tandaan po natin, kahit alam natin na maganda yung utos na yan, pero kung hindi ho natin yan susundin, wala hong totoong pagpapala. Tama po ba? Kaya ito, example na lang. Sino sa inyo ang umiinom ng oregano kapag inuubo? Meron ba rito? Ayan, may mga umiinom, di ba? Bakit po? Kasi alam nyo na yung oregano na yon ay gamot para sa
ubo. Tama? Pero kahit alam mo na yung gamot na yung arigani na yon ay gamot sa ubo, pero kung hindi mo yan iniinom, hindi ka gagaling. Tama po ba? So, ganun din po itong kautosan na ito. Di ba? Itong kautosan na ito ay mabuti para sa atin. Pero kung hindi natin ito susundin, walang bisa ito. Kaya ito, diniretso na ng Panginoon. Kung kayo ay susunod sa akin at magiging tapat kayo sa akin, ano sabi? Kayo'y magiging bayang ko. Naintindihan po natin, although sinasabi dito ng Diyos na ang lahat ng tao sa daigdig ay akin. Pero kapag kayo sumunod sa akin, kayo'y magiging bukod tangi. Okay, bukod tangi, no, sa lahat ng tao. Alam niyo ba ibig sabihin ng bukod tangi? Alam niyo ba ibig sabihin ng itatangi tayo ng Diyos? Ang ibig sabihin po ng itatangi, ikaw ay ise-set apart. Ikaw ay ihiwalay. Naintindihan po natin? Anong purpose? Bakit kailangan tayong inihiwalay? Kasi sabi ho ng verse 6, kayo'y gagawin ko ng mga saserdote. Gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin. Na nakatalaga sa akin. So, ibig sabihin, kung tayo daw ay maglilingkod at magiging tapat sa Diyos, tayo ay gagamitin niya para maging alulod ng pagpapala sa maraming tao. Gusto niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Parang mahina ah. Gusto niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Amen. Di ba? Bakit? Kasi ang Diyos ay mabuti. At maraming tao, hindi nila naintindihan yung kabutihan na yun. Tayo pinagpapala ng Diyos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para ipagpalain natin ang iba. Kaya nga dito nga ho sa CCF, ini-encourage po tayo na sumama sa small groups. Bakit? Kasi ho, sa small groups po kasi, di ba, maliit na lang po ng grupo, doon tayo nakakapag-open ng ating mga problema. At doon tayo nakakapag-request ng mga prayer. Hindi katulad dito, masyadong malaki. At dahil doon, kapag ikaw ay tinuruan at ikay na magpala, ngayon, i-challenge naman tayo ng ating D-group leader na i-share natin yung pagpapala sa iba. Nakakuha natin? Kaya yun po yung ating objective. Kung bakit tayo ibig pagpalain ng Diyos para tayo maging pagpapala sa iba. Kaya nga ang sabi dito, ikay magiging bukod tangi at gagawin kitang saserdote. Gagawin kitang pagpapala. Di ba? Sa maraming tao. Kaya nga, ito ang dapat natin maintindihan. Kapag kayo po ay umalis sa inyong pinagtatrabauhan, let's say, sino rito ang mga nagtatrabaho? Sa opisina, ayan, okay. Ang tanong, anong legacy ang gusto nyong iwan sa kanila? Ayan, anong gusto nyong alaala, di ba, na maiwan nyo sa kanila? Halimbawa, ganito, let's say Sir, anong pangalan ninyo? Jay. Okay, si Jay. Halimbawa si Jay, okay? Nag-resign sa trabaho. Di ba? Ngayon, dahil si Jay ay masipag sa kanyang trabaho, di ba? At siya ay nagkaroon ng opportunity na makapag-abroad, siya ay nagpaalam. Ngayon, nung siya ay nagpaalam at nalaman ng kanyang mga katrabaho na siya ay aalis, dahil siya'y mabuti, ano sa tingin nyo sasabihin ng tao kay Jay? Sayang naman, umalis si Jay. Ang sipag-sipag pa naman yun. Naintindihan po natin. Bakit? Kasi naging pagpapala siya sa iba. Okay? Pero kung halimbawa, tamad ka, hindi ka naging masipag, pasaway ka. Halimbawa, si Ruben yun. Halimbawa, di ba? Halimbawa, sinabing ganun. Di ba? Gusto niyo mo marinig? Buti na lang, wala na siya rito. Kasi pasaway yan eh. Naiintindihan po natin? Kaya nga, doon natin maintindihan, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, ikaw ay magiging pagpapala sa Diyos. At kung ikay nagiging pagpapala sa Diyos, hindi ka basta-basta bibitawan. At ikay papahalagahan ng maraming tao. Kaya ganoon ang Diyos. Kaya tayo pinapahalagahan dahil gusto niya tayo maging blessing sa iba. Okay ba? So, tuloy po tayo.
Kaya nga, kung ating mapapansin, ang 10 utos ng Diyos, kung mapapansin nyo, 10 yan. Pero ganun pa man, mayroon yan mga tuntunin o tinatawag nating ordinansa. Okay? Yung kumbaga yung application. Okay. Tuturo ko po sa inyo yung mga tuntunin na nakapaloob sa utos na ito. Okay. Basahin po natin Exodus 21 verse 1 and 2. Pwede po ba natin basahin? 1, 2, 3, go! Sa loob ng 6 na taon, sa 7, kakalaya na siya at hindi na kailangan tubusin. Okay. Kung papansin po ninyo, ito'y tuntunin na ibinigay sa mga Israelita. At ang sabi dito, kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreo, okay, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. At sa 7 taon, makakalaya na siya na hindi kailangan tubusin. Ano ibig sabihin yan? Alam nyo, nung panahon po nila, okay, nung panahon po ng mga Israelitang ito, sa totoo lang, hindi ini-encourage ng Diyos na gawing alipin ng tao. Kasi tandaan natin, ang tao po ay hindi yan property. Okay? Yan po ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Pero kaya lang, dahil sa kultura noon, dahil sa kahirapan, o dahil sa utang, o dahil sa kanilang kasalanan, sila ay nagiging alipin. Naintindihan natin? Pero ganun pa man, bagkus ang mga Israelita ay naging alipin po ng ilang taon sa Egypt, di ba? Sila ay pinalaya ng Diyos. Okay? Kaya nga ang sinasabi dito, bagamat tayo ay naging alipin din sa kasalanan, tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya ano sinasabi dito? Kung tayo ay pinatawad ng Diyos, anong karapatan natin na hindi magpatawad sa ating kapwa? Naintindihan po natin? Kasi hanggat pinipigil po natin ito, hanggat inaalagaan po natin yung galit sa ating puso, hindi tayo makakapag-move on. Di ba? Kaya yung minsan, yung mga tao, pag kakagalit ko nandito, di ba? Hindi ka makapag-move on. Buti pa yung tricycle, nag-move on na. Ikaw hindi pa. Di ba? Ibigay mo na yan sa Diyos, magpatawad ka na. Di ba? Naintindihan mo na, palayain mo na yan. Dahil yun ang totoong pagpapala na siyang tinuturo sa atin po ng kanyang salita. Kaya ito pong tuntunin na ito ay napakahalaga para maintindihan natin na ang utos ng Diyos, hindi yan binigay para tayo'y pahirapan, kundi yan ay binigay para tayo ay palayain. Nagkakaintindihan po ba? Okay. Sunod na tuntunin. Ito, 18 to 21. Ito sabi dito ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi parurusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at nakakalakad uli sa katagalan kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya naipagtrabaho. Okay. So, ito yung simpleng ordinansa na hindi natin may iwasan sa isang barangay o sa isang samahan, hindi maiwasan minsan nagkakapikunan. Tama po ba? To the point na sila ay nagkakasakitan, nagsusuntukan, nagpapaluan, di ba? Anong sabi dito sa ordinansang ito? Kung sakali yung sinapok mo ay nabalda, di ba? O naratay, hindi siya makapagtrabaho. Ano raw sabi? Aalagaan mo. Type nyo. Yung inaway mo, aalagaan mo. Bakit yun ang inutos sa atin? Bakit kailangan tayo mag-alaga? Bakit hindi na lang yung nurse? Kasi sa totoo lang, hindi naman dito pinopromote yung pag-aaway eh. Ang kautusan, binigay yan para magkaroon ng kaayusan. Kaya bago ka pumasok sa gulo, bago umitit ang ulo mo, bago mo sapukin yung taong yan, pag-isipan mo muna yung consequences na gagawin mo. Naintindihan mo natin? Kaya dito natin ma-appreciate yung batas na binigay ng Diyos. Hindi niya binigay yung 10 utos para tayo pahirapan, kundi para magkaroon tayo ng kapayapaan. Okay? Nasusunod mo ba? Nai-enjoy niyo na ba yung kautusan? Okay? Dahil hindi na tayo makikipag-away basta-basta. Di ba? Kasi alam natin may consequence yan. Okay, tuloy natin. Ito pa. Kapag naiwang bukas
ang isang balon o kaya may humukay ngunit hindi tinakpan at may baka o aslong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit kanya na ang hayop. So, ano ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin nito ay, let's say, kung ikaw ay maghukay ng balon, may masama ba doon? May masama ba? Wala, di ba? Pero, kung yung balon na hinukay mo ay hindi mo tinakpan at may nalaglag doon, ano mangyayari? May masasaktan. Naintindihan po ba? Ito po ay tumutukoy sa ating pong pag-iingat. Okay? Kasi marami hong tao ganito. Basta kumita, wala akong pakialam kung sino masaktan. Naintindihan po natin. Di ba? Wala akong pakialam kung sino mausukan dyan. Wala akong pakialam kung sino marumihan dyan. Basta importante, kumita ako. Hindi ho ganyan ang tinuturo ho ng Biblia. Ang tinuturo sa atin ng Biblia, yes, gawin mo yung tama, pero dapat isipin mo rin yung kapakanan ng iyong mga kapitbahay. Di ba? Yung kapakanan ng iyong mga kasama. Kasi maraming tao, isip lang kita. Pero hindi nila alam, daming nakikitang mali sa iyo. At hindi yan magandang patotoo sa isang mananampalataya. Okay po? Kaya napakaganda ng batas na ito dahil tinuturuan niya tayo makipagkapwa-tao ng tama. Okay po? Okay. Tuloy pa natin. Ito, sabi sa Matthew 7 verse 12, sabi niya, kaya't gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta. So, ganun kasimple yan. Gusto mong umasenso sa buhay? Gawin mo yung gusto nilang gawin sa iyo. Gusto mo mapagpala? Pagpalain mo muna ang iyong kapwa. Gusto mong igalang ka ng iyong mga kasama? Igalang mo muna sila. Tama po ba? Gusto nyo bang umasenso sa inyong negosyo? Pues, pagpalain mo ang iyong kapwa. At ito po ang sinasabi. Ito raw yung kautusan ni Moses na nagtuto at ito yung mga turo ng mga propeta na kailangan nating i-apply. Okay? Next ordinance. Ito pa. Pag ang isang tao'y nagnakaw, ito, mas tungkol sa pagnanakaw ito, ng baka o tupa, ito'y pinatay o pinagbili. Bakit pinatay? Nagnakaw tapos pinatay. Kasi para hindi na mabuking. Parang cellphone yan. Pag nawala, pinapatay eh. Tatawagan mo, nasa cellphone ko. Ganun, di ba? At ano sabi diyan? Papalitan niya ito ng 5 ang papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kung papansin niyo, bakit 5 sa baka at 4 sa tupa? Ito kasi yan. Tandaan natin, ang pagnanakaw ay hindi lang yung pagnanakaw ng gamit, kundi pagnanakaw ng oportunidad sa tao. Let's say, halimbawa, itong bakang ito, ninakaw mo. Samantalang itong bakaw na to ay ginagamit to pang araro sa bukid. Instead na siya'y kumita, ninakaw mo, nawalan siya ng kita. Naintindihan natin? Kaya kailangan mo siyang bayaran ng 5 beses. Di ba? Kaya yun yung isang bagay na dapat nating maintindihan. The reason why, kaya binigay ng Diyos ang kautusan para maprotektahan ang kapaligiran. Para tayo magtulungan at hindi para mag-isahan. Okay po? Kaya yun ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Na kapag gumawa tayo ng isang bagay na hindi maganda, babayaran mo yan. Babayaran mo yan. Dahil ninakaw mo yung karapatan o yung oportunidad ng iyong kapwa. Okay. Talo naman tayo sa verse 21 to 22. Ayan. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nangingibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapi nyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Ayan. Anong ibig sabihin yan? Sabi dito, kapag inapinaw natin yung mga dayuhan, okay? O sinasabing, nambuli tayo. Okay? Ano sabi? Pag dumaing yan,
lagot ka sa Diyos. Bakit? Kasi sa totoo lang, the reason why kaya yung sinasabi yan ng Panginoon, kasi lahat naman tayo ay may pagkukulang eh. Tama po ba? Sino rito ang hindi nanghihina? Hindi nanghihina. Sino rito nanghihina? Nanghihina na talaga kayo, walang tumataas ang kamay. Yes. Okay. Okay? So ano sinasabi dito? Darating ang araw, manghihina ka rin. Tama? Kaya pag api ka ng api, pag tumanda ka, nako, pag inapi ka, masakit yun. Naintindihan po natin? Kaya hanggat maaga, matuto po tayong tumulong sa ating kapwa. Kasi sino ba sa ating hindi nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakamali eh. Di ba? Kaya ano sinasabi ito? Magtulungan tayo. At sabi nga rito, huwag nating aapihin yung mga balo, yung mga ulila. Di ba? Kasi kung minsan, kung sino pa yung maliit, siya yung tinatadyakan, siya yung inaalapusta. Di ba? Tandaan po ninyo ha, pag nagsumbong yan sa Diyos, lagot ka. Di ba? Kaya huwag tayo mga api ng ating kapwa. Tapos sunod, verse 26-27, kapag may nagsala sa inyo, nagsanla. Okay? Ano yung nagsanla? Yung nagsanla. Okay? Sabi dito, ibalik ninyo bilik ninyo sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kakumuting sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Pansinin niyo itong utos na to. Nagsanla, tapos pag gumabi, isosoli. Paano pag hindi na sinoli yan? Lugi negosyo. Parang gano'n, di ba? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay ito. Marami yung tao, tumutulong. Pero minsan, sa kabila ng kanilang pagtulong, sila'y nananamantala. Bibigyan ko po yung halimbawa. May mga tao nagbebenta ng kanilang property. Hindi naman nila gustong ibenta yun, kaya lang, dahil sa kanilang ama o kanilang magulang ay nasa ospital, kailangan nilang ibenta ito. Ngayon, nung nalaman ng buyer na kailangan niya yung pera, babarating ko siya. Di ba? Di ba? Minsan ganun, di ba? Pag nalaman, uy, kailangan niya ng pera. Sige na. Oh, ganito na lang. Ito naman, muro lang naman yun eh. Di ba? Gaganon, babarating pa. Nako, ano sabi ng Bible? Pag tayo nananamantala ng ating kapwa, kapag yan ay dumaing sa Diyos, lagot ka. Naintindihan po natin. Kaya, ano ang learning dito? Huwag kayong tatanggap ng sala na balabal. Yung sinasabi dito, ay kung tayo tutulong, tumulong tayo ng totoo. Pero sa totoo lang, kadalasan ng tumutulong siya lugi. Pero, tandaan niyo, hindi ka pa rin lugi. Dahil, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Kasi yun ang dapat natin tandaan. Ang tao kuripot, pero Diyos hindi. Okay? Kaya gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Sunod. Ito, maganda rin to. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, ano raw gagawin? Hulihin ninyo ito at patayin. Ganun ba sabi? Nawala raw yung baka ng asno mo. Sabi, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Pwede ba yun? Ginagawa niyo ba yun? Pag nakita niyo yung gamit ng kaaway ninyo, biya mo siya mawala. Kadalasan ganun, di ba? Pero ano sabi ng Bible? Pag nakita mo, kunin mo at dalhin mo sa kanya. At ano pa? Sabi dito, kapag nakita ninyong nakabuwal ang asto ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari na ibangon ang hayop. So pag nakita mo yung karwahe niya, bumagsak yung gamit, tulungan din ninyo. Pero minsan, di ba, pag nakita natin yung kapitbahay natin na patain ng aso sa tapat ng bahay natin, nakita natin ang taplatan, buti nga sa kanya, bahala sa buhay niya, tutulungan ko siya, hindi ko siya tutulungan magpalit ng gulong. Di ba? Parang ganun, di ba? Pero sabi, tulungan daw natin eh. Di ba? Tulungan daw natin. Kasi dapat ito natin maintindihan. Ang pananaw ng tao, iba sa pananaw po ng Diyos. Dahil ang sabi sa Lucas 6:27 hanggang 28, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo.
Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang umaapi sa inyo. Hello? Ayan. Kaya ba natin to? To be honest with you, hindi ho natin to kaya. Kadalasan, pag inapi tayo, mas aapihin kita. Tama po ba? Kadalasan, pag sinaktan tayo, lintik lang, walang ganti. Kaya nga, itong utos na ito, hindi ho natin ito magagawa kung wala po ang pagkilos ng Diyos. Imposible ho ito. Kahit tanungin niyo po yung pinakamabait na pastor na kilala niyo, may limitasyon po tayo. Kaya nga, dito ho gusto ko pong ibahagi sa inyo. Itong utos na ito na love God and love others is a important command. Pero maaari natin sundin yung una, pero never yung pangalawa. Tama ba? Kasi ang Diyos, madaling mahalin, mabait ang Diyos eh. Pero yung kapwa natin, labo yan. Lord, pwede bang iba na lang? Ganun, di ba? Pero ganun naman, tandaan natin, kapag inutusan tayo ng Diyos, imposibleng hindi natin magagawa. You know why? Because He will find ways para magawa natin yung mga bagay na yun. Naalala ko, ito pinag-usapan namin sa aming small group. Nung bata tayo, kapag inutusan tayo ng ating nanay na bumili ng suka sa tindahan, kaninong pera ang ginagamit natin? Pera natin o pera ni nanay? Pera ni nanay. Tama? Kasi wala naman tayong hanap buhay eh. So ganun din ang Diyos. Since hindi tayo marunong magmahal, ang Panginoon ang magkakaloob ng pagmamahal para mamahal natin yung ating kapwa. Hindi ho tayo. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ito at makitungo sa ating Diyos. Kaya nga, this principle, for me to love God and love others, I need to change of heart. Pero ganun pa man, hindi tayo magbabago ng ating puso. Kundi ang tanging makakapagbago ng ating puso ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil, sabi nga rito, love God, kaya ko yan. Pero, love others, di ba? Hindi eh. Sarili ko, pwede kong mahalin. Pero yung iba, pahirap. Kaya paano natin gagawin yon? Ito ho, ang sabi sa Exodus 24 verse 1 to 8. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abiyo at ang 70 sa mga lider ng Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin at ikaw lang ang lalapit sa akin. Sabihin mo naman sa buong bayan na huwag aakyat sa bundok. Ano napansin nyo rito? Ang Diyos ang lumapit sa mga Israelita para siya'y makitungo sa Kanya. Intindihan natin? Kasi minsan paraan natin, lalapit ako sa Diyos. Sa totoo lang, hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Kung mapapansin nyo, may distansya pa nga eh. Di ba? O, tuloy natin. Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay, parang isang taong samugot, lahat ng inutos ni Yahweh ay susundin namin. Grabe, no? Nung narinig nila, susunod kami. Kayo kaya, pag sinabi, susunod kaya tayo? Yan ang tanong, di ba? Ngayon, tuloy natin. Kaya isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Okay, so anong ginawa niya? Anong ginawa raw ni Moises? Lahat ng utos ni Yahweh, anong ginawa niya? Sinulat. Bakit niya sinulat? Importante kasi yun eh. Tama? Ang tanong, importante ba sa inyo ang utos ng Diyos? Amen. Parang wala akong narinig. Importante ba sa inyo ang utos ng Diyos? Amen. Ang tanong, alam niyo ba yung utos ng Diyos? Amen. Nagtatanong lang po, Nagtatanong lang po. Pero dito makikita natin, dahil sa importante yung utos ng Diyos, isinulat niya ito. Okay? At ano sumunod? Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. So meron silang dalang siguro mga tupa o mga hayop na susunugin o ihahandog sa Panginoon. Sila rin ang inutusan niyang pumatay. So sila rin ang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa
tipan kay Yahweh. So yun yung paraan para tayo makalapit sa Diyos. Kailangan may mamatay. So kung makikita nyo rito, ito yung picture na gagawin ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Na para tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Okay? At ang pumatay, tayo din. Tao. Okay. Sunod. Ang kalahati ng dugo dugo ng pinatay ng hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok. At ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay naman tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Okay. Ang tanong ay ito, how obedient are we? Masunurin ba tayo? Ito, exercise lang exercise Ito gagawin natin. Check natin kung talagang masunurin tayo. Okay. Ganyan natin yung ating mga kamay. Okay? Pag sinabi kong 1, 2, 3, palakpak po tayo. Okay? Pwede ba yun? 1, 2, o teka lang, 2 pa lang. Kala ko pa masunurin kayo. Di ba? Again. 1, 2, di ba? So, ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin, ang Diyos hindi niya binigay sa atin yung 10 Commandments para isaulo. Ibinigay sa atin yung kautusan para isa puso. Naintindihan po natin? Kasi maraming tao, alam naman natin yung batas Pero kadalasan, di naman natin sinusunod. Bakit? Wala kasi sa puso Okay po? Kaya nga, ang sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Tandaan natin, ang Diyos hindi niya tayo inuutusan sa pamamagitan ng takot. Kasi minsan gano'n, uy, lagot ka, hindi ka sumunod sa Lord, paparusahan ka nila. Hindi gano'n ang Lord. Ang Diyos gusto niya, kapag sumunod tayo sa Kanya, kasi mahal natin siya. Naintindihan po natin? Okay? Mas maganda yung kusang loob kaysa yung napipilitan. Kaya nga, paano natin maiibig ang ating kapwa? Ito po ang sikreto. Ang sabi dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nga pag tinanong kayo na mahalin niyo ang inyong kapwa, mamamahal niyo ba ito? Of course. Bakit? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. At dahil sa inibig tayo ng Diyos, tayo tutulungan niya na mahalin ang ating kapwa. Kasi nga tindahan natin, ang Diyos po, inabot niya tayo. Okay? Tayo'y minahal niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya lang, kahit ito'y maganda, pero kung hindi natin ito tatanggapin, hindi natin ito maintindihan. Naintindihan po natin? Parang ganito yan. Example, parang ganito. Halimbawa, itong cellphone na ito. Di ba? Nakikita natin, walang pindutan. Ano ba to? Ang alam ko, cellphone na pwede akong kumontak. Tama? Pero, dahil sa aking pagtanggap sa cellphone na ito, at nag-ukol ako ng panahon na gamitin ito, hindi lang pala ito pantawag. Pwede rin pala itong pantext. Di ba? So, na-discover mo, wow, ganda nito, pwede rin pantext, di na ako nagsasalita. Tapos, mamaya-maya, uy, pwede rin picture message. Di ba? Pwede rin pala itong Facebook. Pwede rin pala akong mag-internet. Pwede ko rin pala matawagan yung aking kamag-anak sa abroad ng libre by using Viber. Di ba? So, ano ibig sabihin? Habang ginagamit mo siya, habang bininaksya mo siya ng panahon, nai-enjoy mo siya. At minsan, kahit sa pagligo, dala-dala mo siya. Di ba? Di ba? Paggising sa umaga, cellphone. Pagtulog, cellphone. Di ba? Kasi bakit importante? Naintindihan po ba natin? Di ba? Ganon din sa Diyos. Pag naintindihan nyo kung sino ang Diyos, doon nyo maintindihan, Lord, salamat. Doon mo ma-appreciate, Panginoon, salamat, nakilala kita. At dahil sa iyong pasasalamat sa Panginoon, at nakita mo na ikay makasalanan, di ba? Doon mo ma-realize, anong karapatan ko para i-judge ito? Anong karapatan ko para hindi ito mahalin? Ngayon, dahil sa in-acknowledge mo yung pag-ibig ng Diyos, doon tayo natututong magmahal sa ating kapwa. Amen po. Kaya nga,
posible yung utos sa atin ng Diyos na mahalin natin yung ating kapwa dahil ang Diyos ang source ng pag-ibig. Ang kailangan lang natin, tanggapin ito, i-appreciate ito. Nako. I-appreciate ito at enjoy po natin. Okay po? Hindi naman ho kayo galit sa akin. Uy, naku, galit na. Okay, tuloy tayo. Okay, sabi sa Jeremiah 17 verse 9, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala lang lunas ang kanyang kabulukan. Ano ibig sabihin niyan? Wala na ba to? Wala na? Ito na lang. Sound. Okay. Bubuksan ko na lang. Ayan, meron na. So, ano sinasabi dito? Kung tayo po'y mananangan sa sarili nating lakas, okay? Kung tayo mananangan sa sarili nating paraan, totoo yung sinasabi ni Jeremiah. Galit talaga. Di ba? Totoo yung sinasabi ni Jeremiah na wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Pero kung tayo ay dudulog sa Diyos at tayo magpapakumbaba, doon nating mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na kaya nating mahalin yung ating kapwa. Kaya nga, tuloy po natin sa Exodus 24 verse 8, sabi dito, pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan. So, ibig sabihin, the reason why kaya tayo nakakalapit sa Diyos ay dahil sa dugong ito. Tandaan ninyo, yung pagkikipagtipan na ito, halimbawa, kung may tipanan tayo, meron tayong pinag-usapan, papatayin po sa gitna natin yung hayop na yun. Pag hindi ka sumunod doon, patay ka. Ganun ang gagawin sa'yo, patay. Ayan. Since tayo po ay makasalanan, mahina ho tayo, nakita ho natin dito, pwede bang ito na lang gamitin ko? Ito na lang? Pwede ba to? Ito na lang, no? Galit na sa akin. Hello. Yan. Okay. So, nakita natin dito, since na ang tao po ay makasalanan, di ba? Ang nag-replace po rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung mapapansin po natin, tuloy natin yung pagwasa. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abiyo, at ang 7 leader ng Israel. Dooy nakita nila ang Diyos ng Israel. Imagine na nakita nila. Pero sabi ng mga scholar, hindi naman nila nakita yung mukha. Maaring yung paa lang. Kasi pag nakita natin yung mukha ng Diyos, maaari tayong mamatay dahil banal ang Diyos at ang tayong makasalanan. Tapos, ang kanyang tuntungan ay animoy sipirong bughaw na nakasisilaw na parang langit. Ngunit hindi sila bagamat nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. Alam niyo ibig sabihin ng kumain at uminom? Sila po ay nagkaroon ng fellowship sa Panginoon dahil sa dugong iyon. Okay? So ganun man. Kaya wag tayong magdalawang isip na hindi lumapit sa Diyos. Bakit? Dahil napagtagumpayan na ni Kristo sa krus yung kasalanan. Ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin ito at enjoy ito sa ating buhay. Amen po? Okay, ngayon, tuloy natin. Ngayon, nanginginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli at nang makita ang kidlat at ang usok sa mga bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at nakikinig kami, wag na ang Diyos at baka kami mamatay. So, ito yun, kung makikita natin, ito yung bumalik tayo, no? Bago ibigay yung kautusan, so makikita natin na natakot yung mga Israelita. Ba't sila natakot? Dahil ba sa kulog? Dahil ba sa dagundong? Okay? Marahil, sila'y natakot, pero dapat natin maintindihan, dahil sa ang tao'y makasalanan, di ba? Ang Diyos ay banal, hindi ho ito pwedeng magsama. Pero dahil sa awa po ng Diyos, tayo po ay nakakalapit sa Kanya. Kaya kung titignan natin dito sa Isaiah 59 verse 2,
Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglayo ninyo. So yun po yung dapat nating maintindihan. Dahil sa ating kasalanan, ang tao po ay napalayo sa Diyos. Okay? Kaya nga, there's a great divide. Okay? Ito po ang pinakamalaking problema ho ng tao. Alam nyo ho, kung namumblema ho kayo sa pera, madaling kitahin yan. Kikita ho kayo dyan. Pero, yung bayaran yung ating kasalanan, yan po ang hindi ho natin kayang bayaran. Kaya nakita ng Diyos yung problema natin. Kaya siya na po ang umabot sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya tayo nakakalapit sa Ama. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Kaya yun po yung good news na dapat nating maintindihan. Kaya sabi sa Luke 22 verse 20, gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos magapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na magbubuhos dahil sa inyo. Ang dating tipan ay yung hayop. Tama? Pero ang bagong tipan ay hindi mo na kailangan kumatay pa ng hayop araw-araw para mabayaran ng iyong kasalanan. Kundi sa isang beses na pagkamatay ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay, bayad ang ating kasalanan. Diba? Sarap nun? Kaya malaya tayong na nakakalapit sa Panginoon. Kaya sabi sa Hebreo 10 verse 22, gusto nyo ba ng totoong pagbabago sa buhay? Gusto nyo ba? At totoo lang, hindi natin kaya magbago. Pero ito ang sekreto. Para tayo magbago, ano kailangan natin gawin? Kaya't lumapit tayo sa Diyos. Siya lang ang tanging paraan. At totoo lang, hindi natin kayang baguhin yung tao. Ang kailangan natin gawin ay dalin natin ang taong niyan sa Diyos. Tayo ay gabay lang. Tayo ay usher lang. Kaya kung kayo po ay may mga anak, sino rito ang may mga anak na dalaga? Dalaga o mga teenager, meron ba rito? May mga anak na? Ayan. Sa totoo lang, minsan ang alalahanin po ng mga magulang, paano yan? Di ba, pagkasama niyo yung barkada niya, anong gagawin niyo? Baka umiinom na yan, baka nagdadrugs na yan. Minsan ganun, di ba? Ganun yung ating alalahanin. Sa totoo lang, ang dapat lang naman natin gawin bilang magulang, turuan natin yung ating mga anak na lumapit sa Diyos. Dahil sa totoo lang, mape-pressure ka kung babantayan mo ng babantayan yung anak mo. Mapapagod ka lang, hindi mo babantayan yan. Pero kapag yan ay may takot sa Diyos at natutunan niyang mahalin ng Diyos, yan ang magbibigay proteksyon sa Kanya. Kaya anong sabi? Lumapit tayo sa Kanya. At siyang maglilinis ng ating kalooban. Kaya nga, sabi ho ng pahayag, 3:20, sabi rito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kami. Kapatid, may problema ka ba ngayon? Meron ka bang mabigat na pinagdadaanan sa buhay? Pues ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Anak, nandito lang ako. Buksan mo lang ang pinto ng iyong puso. At ako'y papasok. At tayo magkakasalo. At tayo kakain. Ano niya ibig sabihin nun? Yung magkakasalo at kakain? Mag-uusap tayo. Tuturuan kita kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi minsan, yun lang ang problema natin eh. Wala tayong time na makipag-usap sa Diyos. Kaya bigyan natin ito ng panahon. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapangyarihan ng Diyos na maghari po sa atin. Kaya nga bago tayo mag-end, gusto ko lang po mag-end sa illustration na ito. Kung kayo po ay nagdadrive, sino rito mga nagmamaneho? Yan, nagdadrive. Nagdadrive ba? Di ba? Kung nakikita niyo yung intersection na ito, na wala hong sasakyan, hihinto ba kayo? Ha? Wala sasakyan eh.
Marahil hindi kayo hihinto kasi wala naman sasakyan eh. Tama? Pero halimbawa, nakita yung intersection tapos may nakalagay na stop. Hihinto ba kayo? Pero wala sasakyan. Ha? O yung red nga, gumugo eh. Yan pa. Hindi. Kung sa Subic yan, maari. Kasi sa Subic, mahigpit eh. Tama? Pero, minsan hindi na rin humihinto. Diretso lang eh. Tama ba? Pero kalimbawa, mayroong pulis na nakatayo dyan. Pinapahinto kayo. Hihinto ba kayo? Yan. Maaaring minsan, storbo lang yan. Di ba? Iba naman, ayaw uminto kasi walang lisensya. Nakapahuli. Di ba? Pero, alam niyo ba yung layunin? Bakit kayo pinapahinto ng pulis na ito? Ang dahilan kung bakit kayo pinapahinto ng pulis na ito, dahil ang pulis na ito ay nakikita niya na mayroong dadaan na malaking trailer sa intersection na yan. At kung hindi ka hihinto, ikay maaaring mamatay. Kaya lang sa tigas ng iyong ulo, nakita mo na yung pulis na nagpapahinto sa iyo, sinagasaan mo pa. Patay. Kaya lang nung na-realize mo yung ginawa ng pulis na yun, nagsisi ka sa iyong kasalanan. Yun pala yung dahilan kung bakit siya handang mamatay para ako ay iligtas. Kaya kung tatanungin ko po kayo, kung sakaling madaan kayo uli sa intersection na ito at wala itong pulis na ito, pero naintindihan nyo yung kapahamakan na pwedeng mangyari sa inyo yan, hihinto ba kayo? Naturally, hinto tayo. Kasi baka may trailer, patay tayo eh, tama? At kung sakaling napadaan kayo ulit dyan, at wala na yung stoplight na yan, at na-realize nyo yung ginawa ng pulis na yun, na kaya kayo pinahinto para kayo maligtas. Ang tanong, hihinto ba kayo? Naturally, hinto kayo. Ano ibig sabihin nun? Minsan hindi na natin kailangan yung batas na yun eh. Hindi na natin kailangan yung sabihan tayo. Kung naintindihan natin na kaya sinabi ito ng Diyos sa atin dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. Naintindihan po natin. Kaya nga yung totoong pagbabago ay wala ho sa ating pong lakas. Hindi ho natin pwede sabihin, Lord, promise magbabago na ako. Naku, hindi yan mangyayari. Kasi sa totoo lang, wala tayong kakayanan. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ang pag-ibig na ito sa ating buhay. At i-appreciate natin ito. At itong magtuturo sa atin na magmahal ng totoo sa ating kapwa. Kaya nga, ang sabi ko ng Ezekiel 36 verse 26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya nga, pag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, ano sabi? Bibigyan niya tayo ng bagong puso. So yung dating puso, yung dating Bloody, yung dating Joey, yung dating pangalan mo, wala na yun. Kundi bagong puso na. Kaya nga sabi nga ni Pablo, di ba? I've been crucified with Christ, therefore I no longer live. But Christ lives in me, and the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya nga, ang sabi niya, hindi lang ang bagong puso ang bibigay niya, bagong espiritu. At ang masuwain ninyong puso ay gagawin niyang masunurin. Diba? So kung pasaway yan, pero pag tinanggap natin yan, meron chance na magbago. At ito maganda, bibigyan ko kayo ng aking spirito. Imagine nyo, yung spirito mismo ng Diyos ang ibibigay niya sa iyo upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at pasunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos, hindi naman niya nire-require tayo na maging perfect yung ating buhay. Nire-require niya lang tayo na pahalagahan natin yung kanyang pagmamahal. Kasi wala naman tayong
perfect life eh. Pero dapat natin maintindihan, yung assurance natin ay hindi ho nakasalalay sa atin, kundi nakasalalay sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga next week, I encourage you na invite nyo po yung mga kasama. Dahil next week po, magkakaroon ho tayo ng ituturo po niya yung gospel. Tuturo po sa atin yung gospel na siyang magbibigay sa atin ng katiyakan ng ating kaligtasan. Yeah? Kaya mag-invite po kayo ng inyong mga kaibigan upang sa ganon maranasan din nila ang pag-ibig ng Diyos na siyang ipinagkaloob po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat po tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus, O God. We worship your name, Lord. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa kautusan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hindi para kami pahirapan, hindi para kami saktan, kundi para maintindihan namin kung gaano niyo kami kamahal. Salamat, Panginoon, bagamat sa amin pong kahinaan, bagamat sa amin pong kakulangan, Panginoon, o sa pagiging hindi tapat. Salamat sa inyong anak na si Kristo Jesus, na siyang umalalay sa amin upang kami, O Diyos, ay maging banal sa inyong sa inyong harapan. Kaya dinadalangin po namin, Panginoon, naturuan niyo po kami, Panginoon, na totoong magpasakop lamang sa inyo. Dahil alam po namin na wala kami may kagawa, kundi kayo ang kikilo sa puso namin. Kaya dinadalangin ka po ang bawat isang naririto. Kung sila man po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, mga pain na hindi ho nila mapakawalan, O Diyos, tulungan niyo po sila, Panginoon, na isuko ito sa inyo, Panginoon. At matuto silang magpatawad, gaya ng pagpapatawad niyo, Diyos, sa kanila. Salamat, O Diyos, sa kalayaan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kaya't dalangin po namin, Panginoon, nawang pag-ibig na ito ay matutunan po naming ibahagi sa lahat ng tao. Father, we thank you, O God. And we just want to bring back all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe para sa ating lahat. Bago tayo mag-iwahiwalay, kantahin natin ang ating papuri, pasasalamat sa Panginoon.